mga syudad na kapag huminga ka, parang nagpa-check up ka na agad sa ospital. Dito ang basura ay may sariling baryo. Ang bakterya may sarili ng barangay ID at voters ID pa. Ang kanal ay mas malalim pa sa utang ng gobyerno at ang hangin, nako, mas makapal pa sa mukha ng mga politiko na puro pangako lang pero wala namang ginagawa. Ito ang pinakabrutal, pinakanakakatawa at pinakatotohanang dokumentaryo na mapapanood mo. Ito ang mainit-init at nilalangaw na listahan ng top 10 pinakadugyot na lungsod sa buong mundo. Simulan natin sa sarili nating bakuran, Manila, Philippines. Siyempre, hindi pwedeng wala tayo dito, support local daw. Kahit pagdating sa basura at kanal, nangunguna pa rin ang galing natin. Ang Manila, lungsod na punong-puno ng buhay. Buhay na mayaman sa kanto, buhay na nuknukan sa hirap. Dito makikita ang lahat, tindero, jeep, bus, motor, kalesa, tao, pusa, aso at mga daga na kasing laki ng pusa na parang may sideline pa sa City Hall at mas kilala pa ng mga opisyal kaysa sa mga tunay na mamamayan. Ang traffic dito hindi lang abala. Ito ay emotional damage na may kasamang mental torture. Pag naipit ka dito, baka pagdating mo sa pupuntahan mo, ikakasal na yung hinihintay mo sa iba. O kaya naman, damatans na kayong dalawa. Pero ang tunay na kalaban dito, ang basura at mga estero. Lumulutang dyan ang plastic, sachet ng shampoo, bote, tsinelas, styrofoam, at mga bagay na ayaw mo nang kilalanin kasi alam mong galing yan sa bahay nung kapitbahay mong walang palikuran. Yung ilog natin parang bodega ng kasalanan ng bayan. At pag umulan, eto na, ang pambansang palabas, ang baha. Yung tubig sa kalsada parang sabaw ng kasaysayan. Nandyan ang alikabok ng kahapon, mantika ng karinderya, laway ng mga naipit sa traffic at pangarap ng mga commuter na makauwi ng tuyo. Alam nyo ba kung bakit ganito? Kasi ang ilan sa gobyerno natin magaling lang sa groundbreaking ceremony at ribbon cutting. Pagdating sa drainage at tamang tapunan, doon sila nagkukulang. Ang pondo para sa kalinisan, parang nawawala lang na parang bula. Pero kahit ganito, matitibay ang mga taga Maynila o sadyang nasanay na lang kasi wala namang ibang pagpipilian. Baha hanggang tuhod, tuloy pa rin ang lakad. Mabaho ang paligid, tuloy pa rin ang trabaho. Kasi kung hihinto sila, sino ang kakain? Ang mga opisyal ba na puro pangako lang? Pumunta naman tayo sa Indonesia, sa Jakarta, isang lungsod na parang pinagsama-sama ang traffic, baha, basura at polusyon. Tapos nilagyan pa ng sobrang init. Dito kapag sinabing mong magko-commute ako, hindi ka lang sasakay. Makikipaglabang ka sa kapalaran, makikipagbuno sa tadhana, at titingin kung sino ang mas matibay, ikaw ba o ang usok ng sasakyan. Kilala ang Jakarta sa siksikan at walang tigil na pagbaha. Mababa kasi ang lupa, mabilis ang pagdami ng tao, at ang sistema ng daluyan ng tubig parang utak ng mga nakaupo, barado, gusot at walang silbi. Ang baha dito parang bisitang hindi na umuuwi. May sarili ng parking slot sa kalsada. Ang hangin dito pinaghalong usok ng tambutso, alikabok at init ng ulo ng mga driver na 2 oras nang hindi gumagalaw. Yung ilog nila puno ng plastic na parang hindi na ilog kundi tindahan ng basura. Sabi ng mga eksperto, konektado ito sa karagatan kasi lahat ng dumi doon din naman papunta. Pag umulan, yung basurang itinapon nila noong 2012, babalik yan sa baybayin na parang may family reunion. Pumunta naman tayo sa Africa, Lagos, Nigeria. Sobrang bilis lumago at lumaki ang lungsod na ito. Parang kabute kung tumubo ang mga bahay at gusali. Pero ang problema,
yung basura at serbisyo publiko hindi makahabol. Parang tumatakbo ng mabilis ang syudad. Pero yung pangongolekta ng basura ay nakasandal sa pader at nakatsinelas lang. Sa mga siksigang lugar, kapag hindi dumating ang truck ng basura na madalas ay hindi talaga dumadating, saan napupunta ang dumi? Sa gilid ng kalsada, sa kanal, sa ilog. Pag umulan, ayan na. Floating festival na naman. Ang basura ay lumalangoy na parang may karera. Ang traffic dito ibang klase. Kung sa atin may EDSA, dito may sarili silang antas ng parusa. Buhay na buhay ang Lagos. Puno ng talento at galing ang mga tao. Kaso pagdating sa kalinisan, malaki ang laban na kailangan. Kasi kapag ganyang kabilis ang pagdami ng tao, ang tanong ay hindi lang saan sila titira, kundi saan pupunta ang dumi nila. At kapag walang sagot ang gobyerno, kapag ang pondo ay napupunta sa bulsa ng mga kurakot, ang sagot ay laging sa kanal, sa kalsada, sa buhay nila. Sunod ay ang Kinshasa Democratic Republic of the Congo. Isa ito sa pinakamalaking lungsod sa Afrika. Puno ng musika, kulay at galing ng mga tao. Pero tulad ng ibang mabilis lumago na lugar, ang problema dito ay matindi rin. Basura, baha, sakit, at sistema na parang hindi gumagana. Kapag ang tapunan ng basura ay malapit sa tubig, kapag ang kanal ay barado, kapag bumaha, ang buong paligid ay nagiging kulungan ng sakit at impeksyon. Dito papasok ang sakit. Dito papasok ang pagkamatay. Dito papasok ang amoy na hindi mo alam kung saan nanggaling. Pero alam mong galing sa kapabayaan ng mga nakaupo. Sa lugar na ito, ang basura ang naging hindi opisyal na mayor. At kapag basura ang namumuno, lahat ng tao talo. Walang nananalo dito, lalo na ang mga mahihirap na walang ibang matatakbuhan, kundi ang gobyernong puro pangako lang. Sunod sa listahan ang Karachi, Pakistan. Kapag milyon-milyon ang tao pero kulang ang truck, kulang ang kanal, kulang ang serbisyo, ayan na, basura, baha, polusyon at hirap na walang day off. Sa maraming bahagi ng lungsod, hindi na makayanan ng sistema. Pag umulan, ang daluyan ng tubig ang unang sumusuko. At kapag sumuko ang sistema, ang taong bayan ang unang tinatamaan. Ito yung klase ng lungsod na kahit gaano kasipag, kahit gaano kabait, kahit gaano katsaga ang mga tao, napapagod din sila. Kasi ang gobyerno nila, imbes na tumulong, nagiging dagdag na pabigat pa. Ang aral dito, hindi sapat ang maglinis lang. Kailangan may sistema, kailangan may koleksyon, kailangan may tamang pagtatapon, kailangan may plano. Kasi kung puro sermon lang, puro press release lang, pero walang budget, walang kagamitan, at ang pondo ay binubulsa lang nila, ang ending, ang basura ang mananalo. At kapag basura ang nanalo, walang trophy. Amoy lang. Amoy na mararamdaman mo hanggang sa buto. Pumunta naman tayo sa Delhi, India. Ito yung lungsod na pag tumingin ka sa langit, hindi mo alam kung ulap ba yan, fog o usok na may sariling personalidad at pangalan. Ang Delhi ay mayaman sa kasaysayan, kultura at ganda. Pero pagdating sa pollution, ito ang laging bida sa balita sa buong mundo. Laging nasa listahan ng pinakamaruming hangin. Laging nasa taas ng ranggo. Parang kompetisyon na gusto nilang manalo. Dito ang hangin ay may texture. Hindi mo lang siya hinihinga. Ninunguya mo na rin. May kasama pang buhangin at uling. Mayaman sila sa kultura, mayaman sa gusali, mayaman sa pagkain. Pero yung kalidad ng hangin, parang utak ng mga namumuno. Puno ng usok at walang laman. Minsan yung pagsikat ng araw dito, cinematic tingnan. Hindi dahil maganda ang liwanag, kundi dahil may natural filter ang buong syudad. Filter na gawa sa usok, alikabok at kapabayaan ng gobyerno. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit marami ang may sakit dito. Kasi habang ang mga opisyal ay nakaupo sa loob ng aircon na may air purifier,
Ang mga tao sa labas ay humihinga ng dumi na galing sa kawalan ng plano at kawalan ng malasakit. Sunod naman natin ng Dhaka, Bangladesh. Kung ang siksikan ay sasama sa Olympic Games, dito sigurado ang ginto, pilak at tanso. Ito yung lugar na parang lahat ng tao may emergency meeting sa isang kalsada. Sabay-sabay, walang paalam. May bus, may rickshaw, motor, tao, truck at minsan baka at kambing na nagkikisabay pa sa daloy. Isa ito sa pinakasiksik na lungsod sa mundo. At dahil sa dami ng tao, kasunod niyan ang matinding pagsubok sa basura, tubig, hangin at sanitasyon. Mga bagay na dapat sana ay serbisyo na ng gobyerno, pero sa Dhaka parang biyaya pa kung makaranas ka nito. Ang traffic dito hindi lang mabagal, frozen na parang pelikula. May bus na mausok pa sa sunog baga na kapre. May rickshaw na nagipagpatintero kay kamatayan, at tren na siksik, liglig at umaapaw. Sa sanitasyon naman nakakalungkot. Maraming lugar dito ang matagal nang hinahabol ng problema, pero ang gobyerno nila parang bingi at bulag. Ang masakit, yung mga mahihirap ang laging tinatamaan. Sila ang nakatira malapit sa baradong kanal. Sila ang laging binabaha. Sila ang nabubuhay sa paligid na parang sinabon ng problema pero hindi binanlawan. Kaya ang Dhaka hindi lang marumi dahil sa basura. Marumi ang sistema, marumi ang pagpapalakad, at marumi ang paraan ng pamamahala. Kung sa ibang bansa kailangan mo ng app para mabuhay, dito kailangan mo ng matibay na dasal, liksi na parang pusa, at pag-asa na kahit alam mong wala nang darating na tulong mula sa mga buhayang nakaupo. Sunod naman ang Lahore, Pakistan. Lungsod na mayaman sa kasaysayan, masarap ang pagkain at maganda ang arkitektura. Pero pagdating ng pollution season, nag-iibang anyo nito. Ang hangin dito parang pinaghalong usok ng inihaw, alikabok at krisis pang ekonomiya. Yung usok o smog dito hindi na lang basta background. Siya na ang main character. Pag lumabas ka ng bahay, parang may free trial ka ng pagiging smoke ham. Ang pinakamasakit dito, ang hirap na kalagayan ng mahihirap. Kung mayaman ka, may air purifier sa bahay, may kotse na nakasarado ang bintana. Pero kung mahirap ka, ang purifier mo ay panyo na basa na rin ng sarili mong pawis at luha. Hindi ito simpleng mausok lang. Ito ay patunay na ang gobyerno ay nabigo sa tungkulin nito. Dito mo itatanong sa sarili mo, humihinga ba ako o nagda-download na lang ako ng alikabok at sakit? Ang ganda ng Lahore, pero ang sistema, dugot pawis lang ng mamamayan ang nakikita. Pero solusyon, wala. Puro usok lang din ang sagot nila. Sunod ang Mumbai, India. Dito makikita ang tunay na mukha ng hindi pantay na mundo. Sobrang dami ng tao, siksikan, at ang basura ay parang parte na ng tanawin. Hindi na lang basta palamuti, kasama na siya sa mga artista. Pagdating ng tag-ulan, ang baha dito ay kalbaryo. Baha plus basura plus traffic plus init equals kompleto ng Urban Survival Challenge. Dito mo makikita ang pinakabrutal na katotohanan ng mga malalaking lungsod. Pwede kang sobrang yaman, may matatayog na gusali, may mga negosyong bilyon-bilyon ng kita, pero may mga lugar pa rin na walang maayos na palikuran, walang malinis na tubig, walang maayos na serbisyo. Sa isang gilid may malalaking gusali at mamahaling sasakyan. Sa kabila, may pamilyang lumalaban sa baha, sa dumi at sa kakulangan. Kaya hindi lang ito simpleng maruming lungsod. Ito ay lungsod na sobrang kargado at sobrang pabaya ang namumuno. Ang yaman ng syudad ay napupunta lang sa iilan, habang ang dumi at hirap ay ipinapamahagi sa lahat. At sa tuktok ng ating listahan, ang number 1 pinakadugyot at maruming lungsod sa buong mundo ay ang Cairo, Egypt. Ang Cairo ay sinauna, makasaysayan at puno ng ganda. Dito mo makikita ang pyramids,
ang Ilog Nile, mga lumang gusali at kasaysayan ng sibilisasyon. Pero pagpasok mo mismo sa loob ng lungsod, ibang kwento na. Ang traffic parang walang batas, ang alikabok bumabaha sa kalsada. Polusyon sa hangin, araw-araw mong kakainin at lalanghapin. Ang basura nakatambak na parang bundok, para kang nasa loob ng pugon. Dahil malapit sa disyerto, may natural na alikabok talaga. Pero kapag pinagsama mo pa yan sa usok ng sasakyan, abo ng mga gusaling ginagawa at tambak na basura na hindi kinokolekta ng gobyerno, nagiging urban pollution cocktail. Cocktail na hindi mo iniinom, nilalanghap mo, nilulunok mo at sinasama mo sa pagtulog. Ang pinakamasakit dito, ang Cairo ay isa sa pinakadakilang lungsod noon. Pero ngayon parang sinasakal na siya ng sarili niyang laki at sarili niyang gobyerno. Kulang ang plano, kulang ang sistema, kulang ang malasakit. Ang sagot ng mga namumuno, mga pangako na kasing luma na rin ng mga pyramids. Kaya nasa number 1 sila, hindi dahil pangit sila, hindi dahil walang ganda, kundi dahil sa kombinasyon ng alikabok, traffic, usok, siksikan at sanitasyon na parang wala na sa panahon. Marangal ang Cairo, pero kailangan niya ng malaking pagbabago, kailangan ng walis, kailangan ng maayos na sistema, kailangan ng mga pinuno na hindi kurakot, at kailangan ng banal na tubig para hugasan ang kasalanan ng mga taong puro sarili lang ang iniisip. At dyan nagtatapos ang ating listahan. Ang aral nito, ang malinis na lungsod ay hindi lang dahil may mga basurero, hindi lang dahil may disiplina ang tao, kahit na malaking bagay yon. Ang tunay na malinis at maunlad na lugar ay may gobyernong may plano. May gobyernong may budget na hindi binuburaot. May gobyernong gumagawa ng paraan, hindi lang puro press release at pangako. Kasi kapag ang namumuno ay kurakot, tamad at walang pakialam, ang dumi ng gobyerno sa huli ay sa mukha ng taong bayan dumidikit. Kaya kung nagustuhan nyo ang katotohanan ito, i-like, i-share at i-subscribe sa Tito Jones TV. Dito nyo maririnig ang mga bagay na ayaw sabihin ng mga nakaupo, pero kailangan nyong malaman. Shout out at happy birthday kay ABCDE La Forteza Dagarag ng Dagupan City, kay Tito Cas Eska ng Freedom Riders Club Philippines, Boss Jao ng Shizuoka, Japan at Rose ng La Union City, kina Pablo Tulay at Alfie Lau ng Emma Pasay City, Leandro Lucas from Nueva Ecija, Ak Vlog from Butuan City, at kina Nami, Janet, Andy ng Tabaco City, Albay. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.